Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Breaking news, merong banta ngayon na grabe ang banta sa buhay ni Donald Trump. Ito ay ayon sa Mossad ng Israel. Ayon sa intelligence ng Israel na kailanman ay hindi pa pumalpak, ang Iranian regime ay nagplot ngayon ng Kill Trump movement at Kill Netanyahu movement. So itong dalawa na ito, si Trump at Netanyahu talaga ang primary target ng Iran ngayon. Gagastos sila, meron silang uh, reward money, pero hindi ito pera, ito yung mga gold bars. Gold bars daw ang ibibigay nila sa sinumang makadido kay Trump at kay Netanyahu. So alam na ito ni Trump noon pa. Kaya nga meron ng tatlong attempt sa buhay ni Trump magsimula nung unang pag-upo niya as a President of the US ay meron siyang isang tangkang assassination noon, and then itong bago ay merong dalawa. Kaya matagal na yan na gusto talaga ng Iran na ipaligpit si Trump dahil alam nila na si Trump talaga ang pinakatinik sa kanilang ambisyon sa sanlibutan na sila yung magiging superpower through nuclear program. Kaya ngayon, talagang galit na galit ang mga kulto na Iranian. Itong mga kulto, ito ay referring sa mga taong hindi na mababago pa ang isip. Na sa tingin nila, tama yung kanilang Diyos. At ang yung Diyos nila ang pinakagabay nila sa buhay. Kulto na yan, kasi hindi naman Diyos si Kamini. Di ba mga kababayan? Kaya kapag ang mga utak ng tao ay nasakop na ng isang kulto, hindi na talaga yan mababago. So ito, nagchat-chant na naman sila, sigaw ng sigaw, rally ng rally, dala-dala yung mga placard kahit sa kalye ng Amerika ay mayroong nagsulat ng Kill Trump Mayroong nag-rally sa Amerika ng Kill Trump. Kung ako kay Trump, ipapahuli ko yan yung mga nasa Amerika na nagrarally. Kasi binigyan na nga sila diyan ng liberty sa Amerika, liberty. Freedom sa Amerika ang mga Iranian na yan, tapos magrarally-rally pa sila na Kill Trump. Walang mga utang na loob, pinapasok na nga sa Amerika kung ako ipapakulong ko yung mga walang utak na mga kulto. Kaya ito atin pakinggan ang balita courtesy sa atin ng CNN para sa karagdagang detalye. A new Iranian plot to assassinate Trump. According to the Wall Street Journal, with new reporting this hour, Israel shared new intelligence with the U.S., which suggests Iran was plotting a new plan to kill President Trump. Now, Israel is not commenting thus far, but President Trump did bring this topic up multiple times yesterday. It was clearly on his mind. He talked about how his life could be at risk and mentioned specifically that he is Iran's top target. They want to take out the U.S. leader, me. I'm on every list. I saw a thing this morning. I'm on every single one of their lists. I'm number one on the kill list for Iran. They're lovely people. I'm number one. I may be gone too, because I'm their number one target. It's out all over the place. I'm their number one because they're scum. Ayan, so medyo makikita natin sa mukha ni Trump na medyo stress siya, no? Nai-stress siya Kasi ang dami-dami ng nagchat-chant ng Kill Trump. Di ba kung ako, bumbahin ko na yung funeral diyan ni Kamini. Sabi nga ni Trump, all in one Kung bumbahin nila, ubos lahat ng kalaban nila na nandyan sumama sa funeral. Ngayon kung tingnan naman natin sa perspektibo, ay kung gusto talaga ni Trump at ni Netanyahu na puksain talaga itong kulto ng Iran na IRGC, dapat ginawa na nila yung pagbumba. Bakit naman ibabandilyo pa ng Iran yung pagbaon sa kanilang Diyos-Diyusan? Di ba? Diyos-Diyusan na killer. 47 ka protesters ng lahat Iranian yun na nagprotest labang kay Kamini, pinapapatay ni Kamini, tapos magiging Diyos. Napakawalang hiya. Kung ako, bumbahin ko na yung yung nakilibing doon na sumisigaw-sigaw ng Kill Trump. Ngayon ang hindi alam nitong mga gunggong na ito na mga kulto, hindi nila alam na si Trump ay nag-announce na noong buhay pa si Kamini, na kapag ako'y namatay, sabi ni Trump, kapag ako'y namatay, sinabi ko na sa Armed Forces of America na tunawin ang Iran, wipe out in the face of the earth. Sabi yan ni Trump. Noon, nahulugan niya ng nuklear,
kapag patay na siya ay nakaano na yan. Automatic na yan na gagawin ng Amerika na tunawin ng Iran. Kapag napatunayan na Iran ang gumawa ng assassination sa kanya, lagot ang Iran. Kaya kung ako sa Iran ay wag na. Bakit naman mag-revenge pa sila sa kanilang Diyos-Diyosan? Wala namang ginawang maganda, di ba? Ang lahat ng pera ng Iran ginastos lamang sa mga nuclear bomb, sa mga missiles, sa mga drones, ginastos lamang sa underground cities, at walang ginawang magagandang pampublikong parke at building sa ibabaw ng lupa. Lahat ng improvement nasa underground bunkers dahil mga duwag nagtatago ang ali kamini na yan. Kaya itong mga chant-chant nila na kill Trump, mukhang babalik sa kanila to eh. Baka sila na naman ang madido. Kaya sabi ni Trump, one day I'll be gone. Alam daw niya na mauubusan talaga ng kandila ang tao, di ba? Pero sa panahon na ito ay hindi pa. Siguro marami pang matudas na mga IRGC diyan na mga itong pag-iisip lamang ng mga parang anong pag-iisip eh. Parang one-dimensional lang, yung isa lang yung tinitingnan na papuntiryahin nila eh. Parang hindi nila nakikita ang overall picture na yung ginagawa nila ay mali. Kaya in the end, itong mga Iranian na ito ang iiyak dahil sa ganti ni Trump sa kanilang panluluko sa ginagawang peace deal na niluloko nila si Trump. Grabe, nabigyan na sila ng $7 billion. Pasiuna yun na bayad sana sa frozen assets. Buti nga, 7 million lang binigay ni Trump eh. Yang hiningi ng Iran ay $120 billion. Kaya 7 billion ang pasiuna, plus tinanggal pa ni Trump yung sanction sa oil ng Iran, plus tinanggal pa ni Trump yung blockade. Kaya ang ganda-ganda na sana ng ng peace deal. Ngayon, sila yung gumawa mismo sa kanilang kapalaran diyan sa Iran, itong mga IRGC. Kasama na itong mga grabe, mga ano bang klaseng mga utak to ng mga tao, sunod na sunod sa kanilang mga leader kahit mali. Talagang kulto. Balik tayo sa balita ng CNN. Are you aware of any credible threat by Iran against your Well, I have a fund? threat all the time. I'm number one on their list before you. But if I go, you go. Right? Now, you see him there speaking on a plane here in that last clip. That was on board Air Force One, the old Air Force One, right, that he's gotten rid of because he has the new $400 million presidential jet that he was given by a foreign country, Middle Eastern country, Qatar. According to 4 U.S. officials, the reason Trump was forced to swap the jets while he was at the NATO event in Turkey was because of security concerns. 2 official sources tell CNN that the newer plane did not possess the same capabilities to ensure its quote-unquote safety in international settings. Ito ang nakita ko dyan mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Ang naamoy ko dyan sa eroplano na yan na binigay ng Qatar, yan ay isang Trojan horse. Ano ba yung Trojan horse? Yan yung nasa history na niregalo yung kabayo sa Troy ng mga kalaban nila na Romans. Pero ang laman pala ng malaking kabayo ay mga sundalo. Kaya nang maipasok ito sa palasyo ng Troy, ay pagka madaling araw, naglabasan doon yung mga sundalo ng Romans at minasakir yung mga Trojan soldiers. Kaya ito yung kwento sa Trojan horse. Kapag Trojan horse, example niyan ay nagbigay ng regalo pero yung regalo ay nakakasira sa iyo. So yung eroplano na yan na pampalit sana sa Air Force One ng Amerika ay napakamahal niyan. $400 million ang halaga niyan. Pero hindi sinakyan ni Trump ha. Akala nila bobo si Trump. Hindi sinakyan ni Trump papuntang Turkey. Kasi alam ni Trump ang nagregalo sa kanya, Qatar. Ang Qatar ay Muslim pa rin yan, di ba? Kahit anong bomba ng Iran sa Qatar, hindi gumaganti ang Qatar sa Iran dahil sila ay magkadugo. So anong ibig sabihin yan? Kaya naman ni Trump bumili ng mga bagong jet na gawing Air Force One, di ba? Tapos niregaluhan ng Qatar. At sa oras na ito, which is mainit na mainit ang ulo ng mga Iranian kay Trump. So ibig sabihin yan, yung eroplano na yun ay
isang Trojan horse. At kapag sasakay doon si Trump, siguradong sasabog yan. Meron nang naka-install yan na natutulog lamang na bomba. Kapag ma-activate yun, ay sasabog ang eroplano na yan. Ang ganda-ganda ng eroplano, $400 million ang halaga eh. Pero hindi sinakyan ni Trump, pero pinalipad ni Trump papuntang Turkey. Pero nakasunod yung totoong Air Force One. Kaya ito yung sabi ng ng mga intelligence ni Trump na wag mong sakyan yan, sir. Dahil yan ay isang Trojan horse. Regalo yan ng ng kalaban natin. Kaya yun, hindi nila maisahan si Trump. Yang kill Trump na yan. Na movement, palagay ko sila pa yung mauna makill di. Lalo na nandiyan si Netanyahu, ang galing-galing ng Mossad spy, Mossad intelligence, alam nila ang mangyayari. Ano sa palagay niyo mga kababayan, pumapalya ba ang Mossad intelligence sa pagsabi na merong kill plan ang Iran kay Trump sa panahon na ito at kay Netanyahu? Pag-i-comment sa ating comment section at sa mga bago pa lamang na nag-subscribe sa channel, maraming salamat, at sa hindi pa nag-subscribe, pag-i-click na ang subscribers button para palagi tayong updated sa mga upload sa aking avid followers. Ako'y sumasaludo sa inyong lahat. Maraming salamat.